Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan nagkapalit ng katawan ang Demon King at ang Holy Saint. Agad ding sinabi ni Demon King Dazzle sa Holy Saint na si Sylvia na wala na silang sapat na oras kaya kailangan niya siyang agad na mateleport sa Demon Kingdom at agad na hinawakan ang kamay ng Holy Saint na si Sylvia na nasa katauhan ng Demon King. Bahagya naman na mula si Sylvia nang sila ay magkahawak ng kamay. Makikita ding ginamit ni Demon King Dazzle ang kanyang teleportation magic upang sila ay agad na makarating sa Demon Kingdom. Sa kanilang pagdating ay sinabi ng Demon King na dapat silang magmadali bago pa may makakita sa kanila. Hindi naman nila namamalayang nasa pinto si Luna at narinig ang sinabi ng Demon King. Labis silang pinagpawisan sa gulat nang biglang isinara ni Luna ang pinto. Labis na namula si Luna nang makitang muli ang babaeng iyon kasama ang kanyang hari at muling inisip na may ginawang kababalaghan ang dalawa. Nakita niya din ang pamumula ng kanilang mga mukha habang magkahawak ang kamay at lalong-lalo na nang makita niyang suot ng babae ang damit ng kanyang hari at tila nagkapalit ng kasuotan ang dalawa pagkatapos gumawa ng kababalaghan sa sobrang pagmamadali na baka may makakita sa kanila. Agad din siyang tumakbo habang iniisip na magpapanggap na lamang siya na tila hindi niya sila nakita. Habang sa library ng Demon Kingdom ay makikitang tila nawawalan na ng pag-asa ang Holy Saint na muling makabalik sa kanyang orihinal na katawan. Magkasama silang dalawa ng Demon King na gumawa ng mga magic circle sa pagbabaka sakaling muli silang makabalik sa kanila mga orihinal na katawan. Sinabi ni Demon King Dazzle na hindi nila mahanap ang paraan upang sila ay makabalik sa kanilang orihinal na katawan dagdag pa niya na kahit ang pinagsamang reversal spell at ang complex soul returning magic formula ay hindi gumagana. Makikita din na dahil sa kanilang eksperimento sila ay bumata at lumiit. Sinabi naman ni Demon King na wag siyang mag-alala dahil sila ay babalik sa kanilang orihinal na laki pagkatapos ng 5 minuto. Hindi nagtagal ay makikitang nagsisimula ng sumikat muli ang araw, agad ding pinabatid ng Demon King sa Holy Saint na malapit ng magising ang mga tao at ang library ay magiging palaruan ng mga bata. Nagulat naman ang Holy Saint at nag-aalalang sinasabi na sila ay hindi pa nagagawang bumalik sa kani-kanilang orihinal na katawan. Itinanong din niya kung bakit ang mga batang demon ay tatango sa Demon Library. Sinabi naman ng Demon King sa Holy Saint na kanya siyang i-teleport pabalik sa Human Kingdom. Agad naman tumanggi ang Holy Saint dahil hindi siya maaring bumalik at makita ng mga tao na papasok sa kanyang silid habang nasa ganoong anyo. Dagdag pa niya na hindi siya maaaring pumunta sa akademya at maglalaho dahil siguradong iyon ay magiging sanhi ng kaguluhan sa simbahan o kahit na ang kaharian. Sinabi din niya na hindi mahanap ng mga tao ang tungkol sa nangyayari kaya upang makatulong ay kailangan ng Demon King na magpanggap na siya hanggang sa makahanap sila ng isang paraan upang ibalik ang kanilang mga katawan. Agad namang tumanggi ang Demon King dahil walang sapat na dahilan upang gawin niya iyon. Ngunit bigla niyang naisip na iyon ay isang pagkakataon upang makakuha ng clue patungkol sa pag-ibig. Dagdag pa niya na kung siya ay magpapanggap bilang ang Holy Saint na si Sylvia siya ay magkakaroon ng unlimited na access sa sekreto ng tao patungkol sa pag-ibig kaya agad siyang pumayag na magpanggap na siya. Bahagya naman nakaramdam ng pangamba ang Holy Saint at nagtataka kung bakit tila excited ang Demon King. Itinanong din ng Demon King kung ano ang talagang dapat niyang gawin. Humihingi ng paumanhin ang Holy Saint na si Sylvia dahil hindi niya maaaring sabihin sa kanya dahil malamang na makakakuha siya ng paraan dagdag pa ni Sylvia na ang pagtatanong kung ano ang dapat gawin ay labis na kainahinala. Ngunit sa isang bahagi ng library ay makikitang may isang dark figure ang nakikinig sa kanilang usapan at nakangiti na tila may masamang binabalak. Nang magpalat ng kasuotan ang Holy Saint ay kanyang nakita ng buong buo ang katawan ng Demon King at siya ay namula habang iniisip na bilang isang tinatawag na hindi pa natatalong Demon King siya ay mayroong magandang pangangatawan dagdag pa niya talagang nagsanay ng labis ang Demon King upang makamit ang ganoong katawan, agad din niyang tinanggal sa kanyang isipan ang kanyang iniisip patungkol sa katawan ng Demon King dagdag pa niya na hindi niya dapat purihin ang kaaway.
Labis din siyang nangangamba kung paano niya magagawang magpalit ng kasuotan ng hindi tumitingin sa katawan ni Demon King Dazzle. Hanggang sa bigla niyang maisip kung paano nagpapalit ng kasuotan ng Demon King nang hindi tinitingnan ang kanyang katawan. Makikitang muling inislap ng Demon King ang kanyang mga daliri at siya ay unti-unting nagpapalit ng kasuotan gamit ang kanyang kapangyarihan hanggang sa tuluyan na siyang makapagpalit ng uniform para sa akademya. Bigla naman siyang natulala at biglang naglabas ng kanyang aura at kanyang naisip na kahit na may isang maliit na katawan ng Holy Saint ay maaari itong mapaglabanan ang alinman sa kanyang magic, kahit na ang mga sinaunang tulad ng teleportation ay walang anumang problema at ang daloy ng mana ay talagang mahusay, dagdag pa niya na talagang nagsanay ng mabuti si Sylvia mula noong siya ay bata. Agad ding siyang tumungo sa Holy Saint at sinabi na ang kanyang katawan ay maganda, labis naman ang pagkabigla ni Sylvia nang marinig iyon at tulad ng kanyang inaasahan ay isang pervert ang Demon King dahil tiningnan nito ang kanyang katawan. Habang sa akademya ay may tumawag kay Sylvia at agad ding sumagot ang Demon King habang nasa katauhan ng Holy Saint, itinanong ng kaibigan ni Sylvia sa Demon King kung meron bang nangyari dahil hindi niya siya nagawang mahanap kahapon dagdag pa niya na inakala niyang magkasama silang kakain ng lunch. Napatanong naman ang Demon King sa kanyang isip kung ang babaeng nasa kanyang harapan ay kaibigan ni Sylvia. Kaya nagdahilan siya na kumain siya kasama ng iba pa niyang mga kaibigan ngunit sinabi ng babae na siya lang ang nag-iisa niyang kaibigan, dagdag pa niya na tila may kakaiba sa kanya at itinanong kung may tinatago siya sa kanya. Natahimik naman ang Demon King at hindi nakapaniwala na ang hero ng Human Kingdom ay mayroon lamang isang kaibigan. Dagdag pa niya na dapat siyang makagawa ng iba pang mga dahilan at kanyang naisip ang isang paraan kapag siya ay naharap sa hindi inaasahang situation at kanyang ginamit ang kanyang demon eye upang hanapin ang kahinaan ng kanyang kaharap. Ngunit dahil sa kanyang ginawa ay nagmukha siyang cute na batang babae na namumula ang mga mata. Nagsimula ding mag-alala ang babae nang makitang namula ang mata ng Demon King na nasa katauhan ni Sylvia. Agad din niyang tinatanong kung mayroon bang masamang nangyayari sa kanyang mga mata at inaalok na kanyang gamitin ng kanyang healing magic para sa kanya. Makikita namang nagtagumpay ang Demon King na hanapin ang kahinaan ng kanyang kaharap at makikita sa kanyang dibdib ang core ng kanyang kapangyarihan ayon sa Demon King na ang kulay ng magic circuit ng babae ay kadalasang dilaw isang indikasyon ng isang banal na elemento at may isang mataas na posibilidad na siya ay isang support type. Makikita din sa likuran si Levirian na hirap makatayo pagkatapos ng exorcist class. Labis na naapektuhan ng morning prayer si Levirian dahil siya ay isang demon. Agad ding itinuro ni Demon King Dazzle si Levirian sa babae at sinabi na kailangan ng lalaking iyon ng kanyang tulong na agad sinang-ayunan ng babae, nabigla naman si Levirian nang marinig ang sinabi ng kanyang hari. Agad ding lumapit ang babaeng may healing magic kay Levirian at tinawag siyang matangkad na lalaki na may salamin at tinanong ang kanyang kalagayan. Napatanong naman si Levirian sa kanyang hari gamit ang telepathy kung ano ang sinusubukang sabihin ng babae. Iniutos ng Demon King sa kanyang general na dapat niyang panatilihing abala ang babae at huwag niyang hahayaan na makalapit sa kanya na agad namang naintindihan ni Levirian na mapanganib ang babae para sa kanyang hari kaya agad niyang kinausap ang babae at inialok na sabihin sa kanya ang patungkol sa kanyang sarili. Nagulat naman ang babae sa naging asal ni Levirian habang ang mga tao na nakakakita sa kanila ay tila kinikilig. Habang ang Demon King ay hindi sigurado kung ano ang ginagawa ng kanyang general ngunit kung iyon ay gagana ay siguradong magiging maayos ang lahat.